Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. The government will be. Future pa lang ito but at least may pag-asa. Will be chartering 2 flights from United Arab Emirates, Riyadh, to repatriate OFWs affected by Middle East crisis, according to President Bongbong Marcos. Yan. So yan ang announcement. Na-attract ako dito sa comment ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, sa wakas, nakinig green siya kay BP Duterte. Kasi nung na-interview I think si Banat Bay nag-interview kay BP Sara, sabi niya, napakadali namang magpadala ng eroplano doon. Na bagay na nagalit si Auntie Claire na mag-aral kayo, huwag kayong salita ng salita, naka-close ang airspace. Anong naka-close ang airspace? Halos lahat na ng bansa na apektado na may mga citizens sa Middle East, nauna na, tapos ng repatriation nila. Sample, Indonesia, 10,000 Indonesian citizens sa Middle East na repatriate. Auntie Claire, ano yung sinasabi niyong sarado ang airspace? China, mga more than 3,000. US, around 28,000. Thailand, 290. Itong data na sinasabi ko, this was 2 days ago. Baka ngayon nadadagdagan. Ganon din, Australia, Canada, yung ang naging priority ng halos lahat ng countries, repatriation. Sa atin, wala. Dahil problema kagad ang nakita . Hindi pwede. Dahil hindi makalipad ang eroplano. Baka matamaan ng missile ng Iran. Ganon. Ang mindset ng presidente, ang nakikita niya, yung problema, hindi yung solusyon ang hinahanap. Dito mo makikita anong klaseng leadership meron itong ating presidente. Napakahina. Malala ko nung panahon ni PJ May, every time na may crisis sa Middle East, simple lang ang diskarte ni PJ May. Nag-appoint siya ng special ambassador, si General Roy Simato. Pinadala niya, special ambassador to the Middle East to handle crisis like this. Halos lahat nalakad ni General Simato. Smooth sailing. Wala. Mission accomplished. Why? Ang presidente, GMA, maro. Alam niya yung diskarte. Si Tatay Digong, siya mismo, sabi niya, magnanakaw ako ng eroplano para lang ma-repatriate kayo. Sagot ko ito. Ganon ang ating Tatay Digong. Again, diskarte. Itong Pangulo natin, anong diskarte niya? UN muna. Diyan lang, magtago muna kayo sa mga safety lugar. Grabe talaga ang presidente, Magtago muna kayo. Ginawang katatawanan ng mga OFWs. May napapanood ako mga Facebook reel. Gumagapang yung mga OFW, pumupunta sa ilalim ng lamesa. Nagtatago kasi safe na lugar daw . Tapos doon, kumakain ng popcorn, nagkukintuan. At least safety na tayo. Ito ang payo ng Pangulo. Will be. Kailan yung will be? Tapos, napakahilig nilang umagaw ng accomplishments. Kailan ba yon? 3 or 4 days ago, nung bagong pumutok ang giyera, may nagdatingan ng mga OFWs. Sinalubong kunuhay with tarpaulin, tapos ibinalita na natulungan ng gobyerno. Oy, mahiya kayo. Ang mga pasahero mismo nagsabi, hoy, walang gastos ang gobyerno dito. Ang UAA ang gumastos, tapos hindi sila talaga yung mga naipit. Ang iba sa kanila, travelers, turista.
na dili lang yung flight dahil sa gera. Yung iba naman kailangang uwi dahil may asikasong papeles. Yung iba nag-expire ang working visa, mga ganon. Ang gumastos, gobyerno ng UAE. Halos walang gastos ang gobyerno. Tapos sinalubong kunuhay with tarpaulin. Yan. Anong tawag natin ito? Accomplishment hungry. Kasi wala silang accomplishment. Kaya pag may makita, may palabas sa, ito, ginagawa namin ang trabaho nyo. Kaya booking na kayo. Booking na booking. Nakakaya yung nangyari sa Bahrain. Nagkagulo na doon dahil walang pundo. Yung empleyado na medyo na-stress na rin siguro, nakapagsalita ng, sige, sumbong kayo ng sumbong. Magsumbong kayo. Sinasabi lang niya yung totoo na wala ng pundo. Kasi nag-announce pa naman ang secretary ng migrant workers na magbibigay sila ng $200 each. Di siyempre, ang daming luminya. Yung pala, mali. Walang ganun. Wala silang pera. Bakit hindi naka-repatriate kagad? I believe. Ito. Baka naubos. Kasi kung meron, andali. Anong kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya yung dahilan nila na delikado pa, magtago muna kayo. Yan po ang style ng ating administrasyon ngayon. Basa tayo sa mga comments. Di tama si BP Sara, madaling magpadala kung gusto ninyo. Yun, nakinig din. Sa wakas, nakinig din kay BP Sara, sabi ni Congressman Barsagaw. Pin Blake, this is the reason why anti-Claire words are not BBM words. Imawu. Abi Pawid, finally the skies are open for Philippine planes. Anti-Claire should be informed. New hired reporter yan. Mark Angelo, I am reporting that there will be 2 flight, etc. Mag-vlog na naman siya yan, sigurado. Earl Romano, di ba sabi yan ni BP Sara, tapos kinontra ni Auntie Claire, tapos pwede pala sabi ni BBM, ano ba talaga? Yun na. Hindi sila nag-uusap na mag-amo. Talagang mga otso-otso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpadala sila, makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero, so mag-atop na siya karon. So ginatanggal na ang trapal nga ilang atop na ni ang itsura sa ilang panimalay tungod kay sigig kaulanan. So ginatanggal na ang trapal. Ang pagpuyo. O karon naman na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Kay ganina trapal lang, so karon napurihan na og yero. Salamat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay dili na mi maulanan. Oo. So pila na dayto kabulan anti ang inyong atop nga trapal lang? Dugay na. Pila na? Unom na kabulan. Unom na kabulan. Na nalata na gyud ang trapal. Kung magulan so kung magulan so wa na ikuan.
wa nay So muna ni ang inyong Uga. kahimtang, wa na yuga. wala ni wala Mga bali na ang tungod. salog. Mga bali na ang salog Tungod sa tungod sa ulan. Magpadayon ni nga tabang ang kining naghatag og sin. Oo, salamat kayo. Salamat kaayo.